Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastora Era Inopia ng Jesus Christ the God-Man Church Atlas. Ito po ang kauna-unahang daughter church ng Munting Ilog. At papalad po ako dahil ako ang napili ng Panginoon para pangunahan ng iglesia doon. Kamusta na po kayo mga kapatid? Ako po ay umaasa na ang bawat isa sa atin ay nasa maganda at mabuting kondisyon. Ika-4 na linggo na po ng ating online worship at nagagalak po ang puso ko na sa linggong ito, ako po ang gagamitin ng Diyos na tagapagsalita para maghatid ng mensahe ng Panginoon na magiging kalakasan at pag-asa ng bawat isa sa atin. Bago po ako tumako sa pag-aaral, bago po tayo tumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po sa oras na ito ay dumudulog sa iyo sa panalangin. Hinihiling po namin na bigyan mo po kami ng malinis na puso at mababa na handang tumanggap at gumanap ng iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw po ang aming maging guro. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa kasalukuyan po, lahat tayo ay humaharap sa iba't ibang mga pagsubok. Marahil ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa ngayon ay may kinalaman sa usaping pinansyal o kaya naman ay material, pwede rin kung pisikal, mga sakit karamdaman. Pwede din namang sa usaping emosyonal o mental. At ang nakakalungkot ho kung ang problema na meron tayo ngayon ay sa usaping spiritual. To be specific po, sino po dito sa inyo ang nakakaranas ng pagsubok kagaya ng kawalan ng trabaho? Especially nowadays na lockdown. Ano po? Matinding pagsubok ito sa isang tao na naghahanap buhay dahil dito siya umaasa na kanyang ikabubuhay at ipangsusuporta sa kanyang pamilya. Kung kayo po ay tatay at sinusuportahan niyo ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, malaki pong suliranin pagsubok ito para sa inyo. Sino naman po dito ang humaharap sa pagsubok kung saan yung patungkol sa paghahanap ng pupunan ng pagkain sa araw-araw. Ito po ang isa sa mga pagsubok ng mga nanay. Dahil bilang ilaw ng tahanan, sila yung tagapaghanda ng pagkain. Malaking pagsubok para sa kanila kung saan kukuha na ipapakain sa kanilang mga anak. Sino po dito ang humahanap din sa pagsubok kasi hindi makalabas? Pagsubok po yan, na hindi ka makalabas sa iyong bahay, lalo na kung ikaw ay nasanay na lagi kang nasa labas. Meron nga po akong kilala na talaga namang itong bagay na ito, yung pananatili sa bahay, malaking pagsubok para sa kanya. Dahil nakasanayan na niya na laging nasa labas. Ngayon po quarantine talaga namang kita sa mukha ng tao na talagang siya lungkot na lungkot at nababansa dahil hindi makalabas. Sino po sa atin ang ganito ang nararamdaman dahil hindi makalabas? So, meron pong iba't ibang mga pagsubok. Physically, ayan po, maraming mga tao ngayon ang affected ng COVID-19. At malahirap at matinding pagsubok po ito para sa kanila dahil walang kasiguraduhan ang buhay. Maaaring bukas, maaaring ngayon buhay sila, pero bukas buhayin na sila ng Panginoon. Kaya po ito yung malaking pagsubok para sa kanila. At sa ating lahat, batid ko po, lahat tayo ay may pagsubok na hinaharap. At makikita po natin na lahat tayo ay mayroong iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan. Wala pong pinipili ang pagsubok. At ito po ang nais kong ipaalala sa ating mga mananampalataya. Hindi ho ipinangako ng Diyos na kapag nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siya, si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay hindi
sila na daranas ng iba't ibang mga pagsubok. Kahit po basahin nyo ang Genesis hanggang Revelation, wala po kayong mababasa na ipinangako ng Diyos na kapag nanampalataya ay wala ka nang daranasin pagsubok. Bagkus, sinabi po sa salita ng Panginoon sa Juan 16, verse 33, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikisa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na tayo mga mananampalataya, o kahit sino ka pa, for as long as nandito ka sa lupa, daranas ka ng iba't ibang mga pagsubok. At nakakalungkot ko kung hindi ka mananampalataya. Kasi ang pagsubok na pagdaraanan mo, hindi matatapos dito sa sanlibutan. Hanggang sa kabilang buhay, magdaranas ka ng paghihirap dahil ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Ito pong nakakalungkot. Pero sa ating mga mananampalataya, bagamat dumaan tayo sa pagsubok dito sa sanlibutan ito, lahat po niyan ay may katapusan. Dahil pag-uwi natin sa langit, lahat po ng luha, kapighatian ay papawiin ng Panginoon. At wala po tayong ibang gagawin sa heaven kundi ang mag-worship at umawit sa Panginoon. Mga kapatid, may pagsubok. So ito po ang gusto kong linawin sa atin. May pagsubok po. Hindi po tayo exempted. Pero ano po ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya? Tayo po na tumanggap sa Panginoon at inulit niyang anak, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, meron po tayong Ama. At ito po ay ang Diyos. At ang Ama na ito, ang siyang magbibigay sa atin ng sapat na lakas para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na maaari nating pagdaanan dito sa lupa. Yan po ang kagandahan na ikaw ay nasa Panginoon. Now, punta po tayo doon sa pinaka-punto ng ating pag-aaral sa umagang ito. Ito po ay pinamagatan ko na what to do in the midst of trials. What to do in the midst of trials. Ano ang dapat ginagawa ng isang mananampalataya sa panahon na siya ay dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok. Sa aralin po natin ito, magre-reflect po tayo sa buhay ni Apostol Pablo. At alamin po natin ano ang ginawa niya sa panahon na siya ay may pagsubok. Ang text passage po natin, ang pinaka-text passage po natin ay matatagpuan sa Pilipos chapter 1. Pero may mababanggit pa din po ako na iba't ibang mga verses coming from different books. Pero most of the verses ay kukuhain po natin sa Pilipos chapter 1. Okay po? Hindi ko na po babasahin ang buong chapter. Kung gusto niyo po na basahin, pwede niyo naman pong gawin. Pero sa ngayon, pwede pong gawin niyo mamaya na lang. Pero sa ngayon po, makinig po muna tayo at mag-focus tayo sa mensaheng ito. So, punta po tayo sa ano ba ang naging pagsubok ni Apostol Pablo at ano ang ginawa niya. Sa Pilipos po, mababasa natin na binanggit na si Apostol Pablo ay nakabilanggo. Saan po natin mababasa yan? Sa Filipos chapter 1 verse 7. Ito po ang sabi, kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man ang ako'y malaya, nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita. At kahit ngayon ako'y nakabilanggo. So malinaw mo na
sinabi sa salita ng Panginoon na si Apostol Paul ay nakabilanggo. At kung tatanungin ko ho kayo, wala sa atin ang nais na maranasan ang pagsubok na ito na naranasan ni Apostol Pablo. Tama po ba? Kasi alam natin kung gaano kahirap ang buhay ng isang tao nakakulong. Yung tipo, bawalan ako ng pera, huwag lang akong makulong. O kaya naman ay, okay lang na mawalan kami ng pagkain, huwag lang akong makulong. Kasi ibang usapan na ho, kapag ang pagsubok na dumating sa buhay mo ay kagaya nito, na ikaw ay makukulong. Bakit po? Kasi may tendency na hindi mo na makasama ang iyong pamilya. Wala ka ng kalayahan. Gustuhin mo mang pumunta sa mall, gustuhin mo mang gumala, gustuhin mo man na makipag-usap sa mga kaibigan mo sa labas, imposible na ho. Dahil ikaw ay nakakulong. Ito po ang matinding pagsubok na dumating sa buhay ni Apostol Paul. Madami pa po siyang mga pagsubok na pinagdaanan. Andiyan sa pagbabahagi niya ng salita ng Panginoon, siya ay nabugbog. Halos ang buhay niya ay palagay sa alanganin dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Panginoon. Ito din po ang dahilan. Bakit po siya nakulong? Hindi po siya nakulong dahil may ginawa siya hindi maganda. Nakulong po si Apostol Pablo dahil sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kung tayo po ang nasa kalalagayan ni Apostol Paul, wala ka namang ginawa. Pero bakit dumating sa iyo ang ganitong klaseng pagsubok? Sino po sa atin ngayon ang napapatanong na bakit kailangan kong maranasan to? Ba't kailangan ako magkasakit ng ganito? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Araw-araw naman ako nananalangin. Nagbabasa naman ako ng salita ng Diyos. Pero bakit dumating sa akin ang pagsubok na ito? Mga kapatid, maraming dahilan bakit inaalaw ng Diyos na dumaan ang bawat isa sa atin sa mga pagsubok. Pero isa sa malinaw na salita na pwede natin panghawakan sa panahon ng pagsubok ay ang Romans 8 verse 28, kung saan sinabi ng Panginoon na bagamat may pagsubok, lahat ng mga yan ay nagkakalakip para sa ikabubuti ng lahat ng mga tinawag ng Panginoon according to His purpose. So mga kapatid, matindi ang pagsubok na pinagdadaanan o pinagdaanan ni Apostol Pablo. Pero tingnan natin, ano ba ang ginawa niya sa mga panahong siya ay nakakaranas ng matinding pagsubok? At nawa ito din po ang gawin natin bilang mga mananampalataya. Matagpuan tayo ng Diyos na ito ang aming ginagawa. Okay po? So, punta po tayo dito sa number 1. What to do in the midst of trial. Number 1, pray for others. Ipanalangin natin ang iba. Sa panahon po ng mga pagsubok, minsan ang maiisip mo na lang yung sarili mong kapakanan eh. Most likely, ang laman ng prayer mo ay lahat patungkol sa iyo, patungkol sa pinagdadaanan mo. Pero, si Apostol Paul, hindi mo ganito ang laman ng kanyang puso. Sa panahon na siya'y sinusubok, nagawa pa din po niyang ipanalangin ang iba. More than sa kanyang sarili. Saan po natin mababasa yan? Sa Filipos chapter 1 verse 3 to 5, ito po ang sabi. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Binanggit po, pinapanalangin ni Apostol Paul, hindi lang po ang ilan, kundi ang lahat. Kamusta po kayo?
light na suliranin, kundi talagang matitinding problema. Kamusta po tayo? Nagagawa po ba natin ipanalangin ang ating mga kapatid sa Panginoon? Nagagawa po ba natin ipanalangin ang concern ng ibang mga tao? Na ipapanalangin po ba natin ang ating mga leaders na ngayon ay humaharap sa may hirap na desisyon para sa ikabubuti ng lahat? Na ipapanalangin po ba natin ang mga frontliners na ngayon ay nagsisilbing bayani para abutin ang lahat ng mga tao na nangangailangan at bigyan ng serbisyong nararapat para sa kanila? Nagagawa po ba natin manalangin para sa iba? Sa tuwing may pagsubok po tayo, talagang hindi maiaalis na maging sentro ng panalangin natin ay ang ating mga sarili. Wala naman pong problema doon na ipanalangin natin ang ating mga sarili. Pero, mismong salita na po ng Panginoon ang nagsasabi na we need to pray for others. Kailangan natin ipanalangin ng mga leaders natin sa iglesia, ang ibang mga tao, dahil ito ang kalooban ng Diyos na dapat ginagawa ng mga mananampalataya. Ito po ang gusto kong maging malinaw sa atin. Tayo po ng mga mananampalataya, tayo po ang may access sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga unbelievers po, kahit anong tawag nila ng Panginoon, Panginoon, dahil wala silang connection sa Diyos, hindi po dinigin ng Diyos ang kanilang panalangin. Maliban na lang na talagang sila'y kahabagan ng Diyos. Pero ang katotohanan, tayo mga mananampalataya ang may access sa Diyos sa panalangin. Kaya po napakahalaga na ipanalangin natin ang mga tao, especially yung mga tao na walang pagkahinali sa Panginoon. Ilapit natin sa Diyos ang kanilang mga concern upang sa gayon ay maranasan nila ang pagtugon ng Diyos sa kanilang mga kahilingan. Kung paano ikaw mismo nangangailangan ka ng panalangin ng iba, ang mga tao sa paligid mo, they also need your prayer. Kapatid, I encourage you, sa mga panahong ito na dumaraan ka sa matitinding pagsubok, huwag mo lang ipanalangin ang sarili mo. Ipanalangin mo din ang ibang tao, kagaya ng ginawa ni Apostle Paul. At gusto ko lang din pong bigyan ng pansin, yung ginawa din po ng Panginoong Jesus. Kung maaalala niyo po, nang si Jesus ay mapako sa krus, ang mga tao sa paligid niya ay walang ginawa kundi gawan siya ng hindi maganda, sabihan siya ng hindi maganda. Pero sa kabila noon, umusal po ang Panginoon ng panalangin. At ang laman po ng kanyang panalangin ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, sa puntong iyon na ang Panginoong Jesus ay nasa pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay, pwede niyang isipin ang sarili niya na lang. Tama po ba? Pwede na niyang hindi isipin ang mga taong ito. At kung tutuusin, hindi sila karapat-dapat na isipin dahil sila ay makasalanan. Pero ganun pa man, nagawa pa rin ang Panginoong Jesus na idalangin ang mga taong ito. Nagawa pa rin ang Panginoong Jesus na idalangin ang mga taong makasalanan. Dahil ang katotohanan, iniibig po tayo na Panginoon. Kung ang Panginoong Jesus sa pinakamatinding pagsubok ng buhay niya, nagawa pa rin ang ipanalangin ng iba, sino tayo para hindi ipanalangin ng iba? So I encourage po na sa mga panahon may pagsubok, ipanalangin po natin ang iba. Pangalawa po, tatlo lang po ito ibabahagi ko sa inyo. Pangalawa po, sa panahon na ikaw ay dumaraan sa pagsubok, take opportunity to encourage others. Paano po yun? Na ikaw ay dumadaan sa pagsubok, pero mag-e-encourage ka pa din ng iba. Sabi po dito, ito po ay chance na ma-share natin ang faith natin sa ibang tao. Maraming tao po ang nakapaligid sa atin at tinitingnan kung paano natin harapin ang bawat pagsubok na inaalaw ng Diyos sa pagdaanan
kapatid. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa kabila ng sitwasyon ni Pablo, he used that pagsubok, yung trial na yung dumating sa kanyang buhay, para i-encourage ang iba at sila mismo ay tumatag ang pananampalataya. Sabi po dito, dahil sa pagkabilanggo ni Apostol Paul, nakita ng mga tao kung paano niya hinandal to, na-encourage, lalong tumapang ang mga kapatiran na ibahagi ang salita ng Diyos. Kamusta po tayo kapag tinignan tayo ng mga tao sa paligid natin? Nahahamon po ba sila sa ating pananampalataya? Nahahamon po ba sila sa atin kung paano natin harapin ang mga pagsubok na sa kabila nito'y nagtatagumpay pa din tayo? Meron pa din tayong kapayapaan sa ating mga puso. Hindi lang po yun. Sa sitwasyong iyon, hindi po tumigil si Apostol Paul sa kanyang ministeryo. Ano po ang sabi sa Filipos chapter 1 verse 12 to 13? Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap na magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. I believe po na ang mga jail guards, ang lahat ng mga nakabilanggo ay naligtas. Bakit po? Kasi hindi tumigil si Apostol Paul na ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na yung pagkakabilanggo niya ang pagpatigil sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po, kamusta? Baka po dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, tumigil ka na sa pagiging pastor. Tumigil ka na sa pagiging leader ng church. Tumigil ka na sa pagiging cell leader. Kasi may pinagdadaanan ako eh. Pwede bang ito munang problema ko, ang ayusin ko? Ito munang pagsubok na to, ang intindihin ko? Pwede bang hindi muna ako maglingkod? Marahil meron nila sa atin dumating na sa punto ng ganan. Lalo pa ngayon na talaga ang hirap i-reach out ng mga tao kasi hindi natin sila makita face to face. Ang kaya lang natin gawin ay gamitin ng social media para abutin sila. At hindi tayo lubos na nakakasigurado kung lahat pa may access sa internet. Pero ganun pa man, mga kapatid, kagaya ni Apostol Paul, i-take natin yung opportunity na kahit may pinagdadaanan tayong pagsubok, magpatuloy tayo sa ministeryo. Dahil pag nakita ng ibang kapatiran na ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng pinagdadaanan, mahahamon sila na si kapatid na ganito, matindi na, may sakit karamdaman, pero nagpapatuloy pa din. Naalala ko po si Ninang Evie. Ako po ay talagang namamangha sa buhay niya kung paano sa kabila na di naman po ligid sa kaalaman natin na siya ay nagdanas ng matinding sakit. And habang tuloy-tuloy po yung chemotherapy niya noong mga panahon yun, na talagang naanis ako sa faith niya kung saan tumatayo pa din siya sa ministeryo niya bilang usherette. Doon yung pinatunayan na hindi ang sakit na ito, hindi ang pagsubok na ito magpapatigil sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Sana po ganito din ang puso ng bawat isa sa atin. Kung ikaw ay sa leader, hindi ang quarantine na ito ang magpapatigil sa akin para abutin ang mga ipinagkatiwala ng Diyos na tao sa akin. Hindi ang pagsubok na ito magpapatigil sa akin para ipadalangin ng ibang tao. Hindi ang pagsubok na ito magpapatigil sa akin para ibahagi ang salita ng Panginoon. Para umawit sa Diyos at i-lead ang mga tao sa pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, through the
ginagawa. Punta po tayo sa pangatlo. Rejoice in the midst of suffering. Ito po dapat ang ginagawa natin sa panahon na tayo ay may mga pagsubok. Tayo po'y nagagalak. Bakit po? Sabi po sa verse 18, Philippians chapter 1, verse 18 to 19, ito po ang ginawa ni Apostol Paul. Verse 18, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Iginagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi, ang hangarin ng mga mangangaral. Ang isa ko pang iginagagalak ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Mga kapatid, sa kabila ng kanyang pagkakabilang, makikita natin na si Apostol Paul ay nagagalak pa din. Hindi mo kabaliwan sa isang Kristiyano na ikaw ay magalak sa panahon ng pagsubok. Marahil para sa iba, ituturing nila tayo baliw dahil sa kagalakan na nararanasan natin sa kabila ng mga pagsubok. Pero para sa harapan ng Panginoon, kapatid, kaluguran ito na makita ng Diyos na tayo nagagalak sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Gusto ko dito basahin yung sinasabi sa Romans chapter 5, verse 3. Ito po ang sabi. Verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Sa verse po na ito, bakit po tayo dapat magalak sa kabila ng mga pagsubok? Dahil alam natin na ang mga pagsubok na ito ay magbubunga ng pagtitiyaga. Through this test, through this trials, mas tatatag ang ating mga pananampalataya. Ito naman po ang panalangin natin, di ba po? Na tumatag, lumakas, lumaki ang ating mga pananampalataya. Kaya po ikagalak natin kung tayo ay dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok dahil ito ang pagkakataon para ang ating pananampalataya ay mas tumatag pa. At bakit po kailangan tayong magalak? Dahil ito pong mga pagsubok na ito ang mahigit na magpapakilala kung sino ba ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Kung ikaw po'y nananalangin na Panginoon, gusto pa po kitang makilala sa mas malalim pang kaparaanan. Gusto ko pa makilala ka far beyond dun sa mga alam ko na. Kapatid, ito yon. Magalak ka kapag dumaan ka sa mga pagsubok dahil ito'y malaking chance para mas makilala mo ang Panginoon. Tatlong bagay po na dapat ginagawa ng mga mananampalataya sa panahon ng pagsubok. Una, pray for others. Pangalawa po, take the opportunity to encourage others. Pangatlo, rejoice in the midst of suffering. Marahil napapatanong po kayo, paano ito nagawa ni Apostol Pablo? Kung tutuusin, nasa isang matinding pagsubok siya. Pero bakit nagawa pa din niya ang tatlong bagay na ito? Ako po ay naniniwala na nakayanan ito ni Apostol Paul, base na din po sa salita ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon. Sumagana ang biyaya ng Panginoon sa kanya. Kaya nga po, nasabi niya sa same book, Philippians, kung saan sinabi niya na, I can do all things through Christ who strengthens me. Nakayanan po ni Pablo ang lahat ng mga ito dahil may Diyos na nagpapalakas sa kanya. Yung biyaya ng Panginoon na naranasan ni Apostol Pablo. At hindi lang po yun. Ako ay naniniwala din na nakayanan ni Apostol Pablo na gawin ang lahat ng mga ito dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung nais po natin na maranasan din na gawin ang mga bagay nito sa kabila ng ating mga pagsubok, humingi po tayo ng biyaya sa Panginoon. At tayo manampalataya na sa kabila ng lahat ng ito, tayo po ay magtatagumpay. Kung babalikan po natin yung sinabi sa John 16, verse 33,
Basahin ko po ulit. Sabi doon, verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikisa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Pagdaranas kayo ng mapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bakit po natin makakayanan ang mga pagsubok na darating sa ating mga buhay? Dahil meron po tayong Espiritu na Diyos. At yung Espiritu ng Diyos na yan ay mananagumpay. Paano ko po nasabing mananagumpay? Tandaan po natin na si Jesus ay hindi nanatili patay. Bagamat siya ay inilibing, makalipas ang 3 araw, siya po'y nabuhay muli. At pinatunayan ng Diyos na kahit ang pinakamatinding pagsubok ng kamatayan ay kaya niya malagpasan. Kapatid, kaya po natin lagpasan ang mga pagsubok na pwede natin pagdaanan. Bakit po? Dahil sa Panginoong Jesus. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin. And we are destined by God to be more than conqueror. Yan po ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lakasan po natin ang loob natin, hindi pa po tapos ang mga pagsubok. Ito pong pinagdadaanan natin ngayon lang to, pero lilipas ang ilang buwan, may mga panibago na namang pagsubok, lilipas ang taon ito, may panibago na namang pagsubok. Hindi po matatapos ang pagsubok hanggang nandito tayo sa sanlibutan. Pero, dumating man ang pagsubok, matagpuan tayo ng Panginoon na ito po ang ginagawa natin. Praying for others. Taking the opportunities to encourage others and rejoicing in the midst of suffering. Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon at pasalamatan natin ng Diyos sa mensaheng nahayag sa umagang ito. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sinamahan mo kami sa aming pag-aaral. Salamat sa pagpapaunawa sa amin na ang mga pagsubok na inaalam mo na dumating sa aming mga buhay ay kaya namin mapagtagumpayan. Dahil ang Espiritu mo ay nananahan sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na kagaya ni Apostol Pablo, magawa din po namin ang manalangin para sa iba, i-take ang opportunity na makapag-encourage ng iba at mag-rejoice sa gitna ng pagsubok aming pinagdadaanan. Panginoon, tulungan mo po kami na hindi ang mga pagsubok na ito ang magpatigil sa amin sa pagmamahal sa iyo. Hindi ang pagsubok na ito ang magpatigil sa amin sa paglilingkod sa iyo. Hindi ang pagsubok na ito ang gamitin ng kaaway para kami, Panginoon, ay mapalayo sa iyo. Bagkus, gamitin mo po ang mga pagsubok na ito para mas tumatag ang aming pananampalataya, para mas makilala ka namin, Panginoon, at mas mangyari, Panginoon, yung kaganapan, Panginoon, na kami ay matulad, O Diyos, sa iyong imahe. God, maraming salamat po sa kabutihan mo. Dalalangin mo po, Panginoon, na sa patuloy na ECQ, Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin na magkakapatid sa Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin mula sa kabanta ng COVID-19. Huwag mo pong i-allow na isa nga sa miyembro ng pamilya na makapatiran ay tamaan ng sakit na ito. Ingatan mo po kami mula sa anumang aksidente, kapahamakan at anumang gawa ng kaaway. Ikaw po ang mag-provide ng aming mga pangangailangan dahil ikaw ang aming mabuting pastol. At kagaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, hindi mo kami pagkukulangin. Panginoon, tulungan mo po kami na sa araw-araw, matagpuan mo kami, Panginoon, na nananalangin, nagbabasa ng iyong mga salita, dinidisiplina ang sarili, Panginoon, spiritually, upang sa gayon ay magamit mo kami, Panginoon, bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa mo, Panginoon, na pagtatagumpay. Salamat dahil kami inibig mo at pinatawad mula sa aming mga kasalanan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at masasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.